Gaya nito, si Arnel Ignacio, gusto niyo lang tanggalin. Yan. Di ba? Gusto lang tanggalin, sinira-siraan pa. Oo. Di ba? Kung talagang merong kaso yung pinagbili ng lupa, di matagal yun ang idinimanda yan. Bakit ngayong hinintay nyo tanggalin nung matanggal bago nyo ididemanda? Ano gumagamit yan? Tiwala lang ako sa sarili ko. Tignan nyo, tignan natin. Yung presidente, hindi apektado ng trust eh. Hindi siya apektado. Akala ko, no? Ano naman nasa isip mo? Akala ko. Tiwala. Di ba? Yung trust rating. Meron kasi lumabas na trust rating na sinasabing lalong bumaba ang trust rating ng Pangulo. Parang nag-blurred tayo ng konti. Parang nag-blurred ng konti signal natin eh. Yung trust rating ng Pangulo bumaba. Pero Ganon. hindi raw, pinagkibit-balikat niya lang. Ay, sige nga. Oo. Tingnan nga natin yung video yan. Pakinggan natin, panoorin natin. Mahal na Pangulo. Mahal nga. Ayun. Madami ibang survey, just don't base it on one. Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Yun. Hindi pala siya sa trust, may tiwala. Sa perfect. Di ba? Perfect. Perfect ng... Performance. Perfect. Pero again, hindi ba panipaniwala na talaga nagkakaroon na ng problema? Ako, kasi itong trust and approval rating, lumabas din ito dati bago pa mag-eleksyon eh. Ito ang talaga namang pinanindigan at ginagamit ng administrasyon, di ba? Yeah. Bagamat itong second, parang last survey na malaki din ang ibinaba ng Pangulo, di ba? Yes. Umangat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, Umangat din yung kay BP Sara Duterte. Si BP Inday, no? Ayan, ipinakikita po namin sa inyo, President Ferdinand Marcos Jr. Sa kabuuan ay 32%. Balik natin doon. Direct, doon sa, 32%. BP Inday, 50%. Pero, hindi nawawala yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. 63% pa rin. Oo, grabe. Di ba? Oo. Wala na po siya sa gobyerno, ha? Yes. At saka nung siya'y nagretiro bilang Pangulo, siya lang ang halos, masasabi natin Pangulo, hindi bumaba ang kanyang trust rating sa very good. Di ba? Tsaka kung titignan mo, yung mga class, di ba? Hindi mo masabing ang class A, talagang para sa administrasyon. Dahil malaki pa rin yung ABC, tignan mo, 57 para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kay BP Sara, 44. At samantala sa ating administrasyon, 25 kay Pangulong Marcos. So with this, hindi po tayo, we would rather take this as an early warning na kailangan umaksyon ang Malacanang. Hindi yung problema ng komunikasyon. Napalitan mo na ba yung papalitan daw yung yung communication na yung PCO na naman? Ganon? Na si Jay Ruiz daw ay papalitan. Hindi pa tumatagal si Jay, Yun na nga. At ang pwesto raw ay inoffer kay Katunying at hindi raw tinanggap. Wala, malabo yan. Hindi papasok sa gobyerno yon. Okay, but again... Baka ako pa inalok dyan. Ikaw? Inalok ka. Ano inalok sa'yo? Yung tubig na malamig. Kaya nga namalat ako eh. Yun. So, kung titignan nyo, hindi ho komunikasyon ang problema ng Malacanang. Okay. Ang problema ng Malacanang, hindi niya ma-damage control yung krisis na nagagawa ng kanyang mga kasama. Yun. Okay, gaya na lang ng budget. Diba? Yung blanco-blanco. Until this very moment, walang malinaw na solusyon. Walang malinaw na may gumulong ang ulo dahil sa ginawa. Okay?
yung nangyaring pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo. Meron bang mga na-demanda? Meron bang mga nakasuhan? Malinaw naman na sinasabing may mali. Ano nangyari? Di ba? Binabaon sa limot. Alam niyo kasi ang Pilipino, although mabilis makalimot ang Pilipino, kapag binaon mo sa limot, yung bagay na yan, batik na itim yan. Kapag may batik na itim yan, yun lang ang nakikita sa laki ng papel na puti. Totoo. So, sa madaling salita, sa 1,000 ginawa mong kabutihan na ipinahahayag ng iyong communication officer, isang mali lang po. Totoo. Ay dinitingnan yung isang mali. No? Kung kaya't ganito yung trust rating. So, hindi ho problema yung communication officer. Ang problema is yung solusyon doon sa nangyayaring mga problema na natatandaan ng taong bayan. Tama. Kasi naiiwanan, no? Hindi na susolusyonan. Hindi Pero yung problema, halimbawa na lumulutang, agad mabilis na nasusolusyonan. Yes, yes. Magagamit pa nilang pabor para sa kanila yun eh. Yeah, Diba? gaya niya na, let's say, may nangyaring aberya. Sa nangyaring aberya, bigla lumabas ang Pangulo. Ikulong yan. Yan. Di ba? Pagka gano'n ang sitwasyon, abay natatandaan ng tao. Yung sinabi ng Pangulo, abay hindi dating ganyan yan. Yan na nga, ay nagalit na ngayon, kaya't ipinakulong. Yan. Di ba? So, ang ganda ngayon ng imahe ng ating Pangulo. Meron ngayon nangyari. Nagkaroon ng aberya sa isang ahensya. Tanggalin kagad yung sekretaring yan. Yan. Di ba? Dapat may mapakagot ka agad. Mag-resign kayong lahat. Hindi ho ganun. Ang isa yan, kahapon, binanggit namin ni Kong Dante yan. Kuya Benny, ang ganda ng pinalutang na punto. Kung meron tayong reset, kumbaga reset yan eh. Kasi kumbaga sa computer. Pero... Kumbaga sa computer, reboot. Yan. Pero bago mo siya ibalik, yung mga cabinet secretary, ano naging pamantayan? Di ba? Ang isang secretary naman na inilipat mo, ano naging pamantayan? Bakit mo inilipat? At inilagay mo doon ba sa magiging kapakipakinabang? Yes. Gaya ni Lutilla, ang ganda ng ginawa sa DOE. Yan. Bakit mo inilipat sa DNR? Yun, ipaliwanag mo sa taong bayan yung kapag nabigyan mo ng magandang paliwanag yung taong bayan, siguro naman magiging kapani-paniwala yung naging aksyon. Pero kung ang naging paliwanag mo, kasi yung tinanggal na sekretary, biyahe ng biyahe, kaya ang pinalit si Lutilla. Napakababaw po noon. Ang hirap i-communicate noon sa taong bayan, di ba? Anong sense? Di ba? Dapat mabigyan natin ng sense yung kada galaw ng Pangulo. Dahil kayo po, kung noong panahon na kayo po ay hindi pa Pangulo, ay ilan libo o ilang milyon na ang nakatingin sa inyo. Ngayon daang milyon ang nakatingin sa inyo. Ayan. Dahil kayo po ang Pangulo namin. Halimbawa, yung kay Secretary Jerry Acusar. Yes. Di ba? Ano naging pamantayan? Bakit siya tinanggal? Inilipat sa ganito? Bakit siya na-demote? O naalis siya sa housing? At kung inilipat mo siya sa Pasig River, mas magiging epektibo ba siya? Di ba? Puputi ba ang tubig ng Pasig River? Diba? Inilagay natin. Inilagay nyo halimbawa itong si Aliling. Ano ang katangian ni Aliling para mapaganda at matupad kaya niya ang mga programa para po dyan sa DSUD? Yes. Di ba? Yung mga bagay na yan yung dapat na i-communicate sa taong bayan. Ayun. Para i-justify yung action. So, ganun din po doon sa budget na nawawala. No? Yung gaya niyan, yung kinuha naman yung budget ng PhilHealth. Pero kung sinabi nyo, nung kinuha ng budget niyan, inilipat sa ganito, at ang naipagamot niyan, ganito karaming tao, ganito kalaking barangay yung napagamot natin, naayos natin. Abay, mas kapani-paniwala po yan. Ayun. Diba? Pero yung sinabi mo na tinanggal mo yung budget sa PhilHealth, nilipat mo, saan napunta? Nako. Tapos wala ka man lamang paliwanag kung ano. Kasi hinahanap talaga ng tao ng paliwanag. Bakit ba't mo pa tinawagan ng courtesy resignation? Marami nabigla nga marami, di ba? Pagkatapos nung nagkaroon ka ng reshuffle, wala namang paliwanag. Bakit gano'n na nangyari? At bakit gano'n ang ginawa mo? Hindi. Pag sa akin sinabi, ba't ako magpapaliwanag sa inyo? Presidente ako. Ayun lang. Hindi ka pwedeng spoiled brat. No, dahil hindi ka na isang mucho dinerong anak lang. Bagay, ikay Pangulo na ng Pilipinas. Sa pag-uwi ng Pangulong Bongbong galing sa Malaysia, sabi niya... Nakauwi na raw eh. O nga, ang sabi niya ngayon, ongoing pa rin ang assessment at saka doon sa performance ng mga cabinet secretary, kaya hindi pa raw niya Hindi, ang masakit nga, gaya niya,
si Secretary Boying Remulla. Nako, isa pa yan, halimbawa. Pinag-resign niya. Oo. Tapos, umalis siya. Oo. Ginawa Naging niya caretaker. Oo. Ba't pinag-resign mo? Oo. Dapat hindi mo na pinag-resign. Dahil Ayun. caretaker yun eh. Oo. Di ba? So, although hindi mo pa tinatanggap yung resignation, pero pangit nga naman. Oho. No, caretaker ng bansa, may resignation na nakasalang. Naka-resign pala siya, Oo. no? Dahil sa akin, kung ako tatanungin mo, hindi ko tatanggalin si Boying. Dahil unang-una, Oo. nakita naman natin yung pagiging loyal niya talaga at magtrabaho siya para sa Pangulo. Totoo. Kumbaga, nagpapakamatay na eh. Kahit Diba? na nga, bakit nabingit na nga sa kamatayan, no? Yun na nga. Ako, Talagang dinidipahan niya ang Pangulo. Oo. Kaya alam naman natin na hindi tatanggalin. ganun ba? Yes, pero ang atin, Pero- bakit kailangan pang... ibalik mo na kung ibabalik mo talaga. Oho. Di ba? Hindi, pero ang balita pa, mataas na ugong din doon na baka mapalitan eh. Ganun ba? Sabi, Yung, I doubt. yung kapatid daw, baka ang manatili. Sabi. Aywan ko lang, ha? Tignan natin sa mga susunod na araw. Tignan natin. Alam mo, unpredictable itong gobyernong ito eh. Oo. Unpredictable dahil alam mo, yun na lang si Chito Loizaga, si Maria Antonio Loizaga. Oo, sa DNR. Sa DNR, hindi natin akalain na palitan yan. Dahil ganun? talagang very close sa pamilya yan. Ganun ba? Family friend talaga yan. Okay, Kaya nakakagulat, no? Oho. But again, sabi nga naman ni Executive Secretary na May biyahe kasi ng biyahe. Oo. Siguro, kung ako man ay close sa pamilya, inang-usap ko, alam mo na, magkakaibigan naman tayo, huwag kang sumamaan loob, ha? Baka sa tingin ko, mas marami ka pang pwedeng gawin. Ikaw naman ay kalahati ng Laguna, ikaw ang may-ari Di ba? Yan ang pamilya Yulo Yes, Di ba? Yulo. Isa sa pinakamayamang mamamayan ng Laguna yan. Yan. Ikaw naman ay hindi maghihirap. Tsaka kahit ikaw naman ay mag-abroad na mag-abroad, kaya mo naman sustentuhan yan. Di ba? Baka mas marami pang pwedeng magagawa kung ikaw ay nasa pribadong sektor na lang muna. Yun. Di ba? Dahil, Siguro. Pero magaling siya eh. Oho. Yun nga lang, yung galing niya parte lang Ayun. ng malaking responsibilidad ng DNR. Oho. Dahil yung climate change, parte lang ng malaki pang responsibilidad. Ayun. Yun. So, balikan natin yung impaksa natin na yung trust rating at approval rating ng Pangulo. Totoo nga bang hindi nakaka-apekto sa kanya bagamat yun ang kanyang sinasabi? Well, in a way, makaka-apekto yan. But of course, kailangan na strong ka, no? Oo. But you can see naman the body language of the President nung sumasagot siya, talagang nagbablush na eh. Oho. Kumbaga, of course, nasasaktan. Tao lang yan eh. Pero Diba? pinapanatili niya yung composure ng kanyang sarili. Yes, Ha? but Tama. again, bilang payo ng saganang mamamayan, yun lang ho. Bawat problema, crisis management. Oho. Yan. Kumbaga, patay sunog. Oho. Di ba? Kada problema, bigyan nyo ng solusyon. Kasi ako- Alam nyo po, napakababaw ng taong bayan. Ay, totoo. Solusyon lang. I-please mo lang ang taong bayan, maunawaan ka niyan Lalo pa nga ngayon, 3 taon ang natitira, sa loob ng 3 taon, pag hindi po kayo nagpakita na maganda rito, magagalit ang tao sa inyo. Alam mo, diretso yung kita, Matatapos ang ano na termino. lang ang natitira sa Pangulo? Anong natitira sa Pangulo? Ang natitira sa Pangulo ay ang pagmamahal ng tao dahil siya'y mabait. Iyan. Yan. Yung malumanay ba? Totoo. Okay. Malumanay. Pero hindi humaaring kainin ng isang nagugutom na Juan de la Cruz ang pagiging malumanay nyo, Ginoong Ayun. Pangulo. Kung kaya't it's about time na pakita natin na meron din tayong kamaong bakal. Iyan. Di ba? Hindi kamay na bakal. Oo. Di ba? Sa lahat ng bakal, yun ang malambot. Oo. Hindi Kailangan pwede. po ipakita natin na meron tayong kamaong bakal sa mga bagay na gaya niyan kapag may nagawa po ang mga tao sa paligid nyo. Kaya malapit o malayo sa inyo, ay kailangan po sintensyahan natin. Iyan. Di ba? Para makita ng tao, seryoso na. Oo. Sa natitirang 3 taon siguro, gagawa na ito ng mabuti para sa higit na nakararami. ha? Gaya nito, si Arnel Ignacio, gusto nyo lang tanggalin. Yan. Di ba? Gusto lang tanggalin, sinira-siraan pa. Oo. Di ba? Kung talagang merong kaso yung pinagbili ng lupa, hindi matagal nyo nang idinimanda yan. Bakit kayong hinintay nyo tanggalin nung matanggal bago nyo ididimanda? At saka wala pa pala ata siya dyan Nandyan na yan, Nandyan na pala niluluto na yan. Ayun pala Tsaka may rason siya. Oo. Maganda yung binigay niya rason. Ilang bilyon ang binayaran
Oho. sa mga hotel, lalo na noong pandemic, no? Ang OWA. Bakit ilang bilyon yan? Ba't hindi nila bumili na sariling gusali at sariling lupa ang OWA para merong titirhan ng ating mga overseas Filipino parang workers? hotel na lang, isang hotel. Di ba? Totoo nga naman. Ngayon pinalalabas na mukhang may pag-aari nga. Yung iba nga, nauubos yung bilyon Hindi mo makita kung saan napunta Wala, kinain na raw naubos na. Nauubos. Nasa comfort room na rin. Sumama sa flood control. Yun na, hindi mo na may paliwanag Nako po.